May kakaibang katahimikan sa isang lalaking hindi nagpapalimita sa paghahabol. Hindi siya sumisigaw ng atensyon, hindi siya nagmamakaawa ng kahit anong reaksyon, at hindi niya sinusubukang baguhin ng sarili para lang mapansin. Sa mundo ngayon, kung saan halos lahat ay desperado sa validation, ang ganitong presensya ay parang anino na hindi mo mahawakan pero hindi mo rin maiiwasang sundan. Ang babae, gaano man siya katapang o ka-independent, ay nadadala sa misteryong iyon. Hindi dahil sa laro, kundi dahil sa kapangyarihang ipinapakita mo kapag hindi ka natitinag ng pag-asa o desperasyon. Ang vibe ng isang lalaking wala nang kailangang patunayan ay mabigat. Parang malamig na hangin na dahan-dahang pumapasok sa isip niya hanggang hindi na siya makawala. At doon nagsisimula ang obsession, hindi sa pangako mo, kundi sa presensyang hindi niya mabasa. Una, ang lihim na banta ng katahimikan. Karamihan ng lalaki, sa tuwing may gusto silang babae, ay agad nagpapakita ng galaw, messages, compliments, constant check-ins. Sa isip nila, effort ang magtutulak ng attraction. Pero ang hindi nila nauunawaan ay may mas malakas at mas madilim na puwersa kaysa effort. Uncertainty. Kapag hindi ka madaling basahin, nagiging tahimik kang banta sa sistema niya. Nasanay siya sa mga lalaking madaldal, predictable, mabilis ma-excite, mabilis umasa. Pero ikaw, hindi. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka naglalabas ng emosyon na parang alok na inaabatan mo sa sinuman. At dito pumapasok ang discomfort, isang uri ng tensyon na hindi niya mailugar. Hindi niya alam kung interesado ka ba, kung hindi ka ba talaga interesado, o kung may mas malalim pang dahilan kung bakit hindi ka agad nagpapakita. Ang babaeng sanay sa kontrol ay natitinag sa harap ng ganitong uri ng lalaki. Dahil hindi mo binibigay ang psychological rhythm na nakasanayan niya, napipilitan siyang magtanong, mag-analyze, mag-overthink. At habang mas sinusubukan kanyang unawain, mas lalo siyang nahuhulog. Hindi dahil sa mga salita mo, kundi sa mga hindi mo sinasabi. Hindi dahil sa mga kilos mo, kundi sa mga hindi mo ginagawa. Ang katahimikan mo ang nagiging kwarto kung saan umiikot ang isip niya. At sa loob ng kwartong yun, wala kang ginagawa, pero siya hindi makapali. Pangalawa, hindi ka umaasa at yan ang hindi niya kayang tanggihan. Ang isa sa pinakamadilim na katotohanan pagdating sa attraction ay ito, ang hindi umaasa ay may kapangyarihang hindi malalabanan. Kapag hindi ka naghahangad ng approval, validation o kahit confirmation kung gusto ka niya o hindi, nawawala ang hawak niya sa sitwasyon. Dahil sa dynamics ng attraction, ang babaeng alam niyang kaya kanyang kontrolin ay mabilis magsawa. Pero ang babaeng hindi kayang tangayin ang emosyon mo, doon siya natutukso. Ang hindi mo pagkapit ay nagiging signal ng value. Parang sinasabi mong kaya mong mabuhay nang wala ang kahit sinong babae at hindi mo kailangan ng relasyon para magmukhang buo. At sa ganitong mindset, nagiging standout ka sa mata niya. Ang mga lalaking nagkukumahog para mahalin ay laging gumuguhit ng iisang imahe, disposable. Pero ang lalaking kalmado, detached, at malinaw sa direksyon ng buhay niya, hindi ganoon kadaling makuha. Hindi siya prioridad mo dahil may sarili kang misyon. Hindi mo kailangan ng validation niya para maramdaman mong lalaki ka. At dito siya nahuhulog, hindi dahil gusto kanyang makuha, kundi dahil gusto kanyang maintindihan. At habang hinahabol niya ang paliwanag, unti-unti siyang naluluhong. Pangatlo, ang aura ng lalaking may sariling mundo. Ang lalaking wala kang pake sa resulta, kung sasagot ba siya, kung magre-reply ba siya, kung magre-react ba siya, ay kadalasang may sariling mundo. At ang mundo ito sa mata ng babae ay parang teritoryong sarado.
Hindi niya alam kung anong meron doon pero ramdam niyang may lalim na hindi niya basta-basta makukuha. Kapag nagtanong siya pero hindi ka agad sumagot, nakikita niya hindi dahil deadma ka, kundi dahil busy ka sa buhay mo. Kapag dumating ka, present ka. Pero kapag nawala ka, hindi mo pinipilit ang presensya mo. Ang ganitong rhythm ay hindi gimmick. Ito ang natural na enerhiya ng lalaking hindi pinapababa ang sarili para lang magkaroon ng label o assurance. At kapag may sariling mundo ang lalaki, nagiging challenge sa babae ang maging bahagi nito. Nagsisimula siyang mag-invest, magtanong, mag-initiate, mag-adjust. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil gusto niyang makita kung anong meron doon. At sa bawat paghahanap niya ng access sa mundo mo, mas lalo siyang nahuhumaling sa iyo. Pang-apat, ang hindi mo paghabol ang nagiging salamin ng makas. Sa dynamic ng attraction, hindi pantay ang lakas. Ang unang nagpapakita ng sobrang emosyon ay kadalasang talo. Kapag pinapakita mong kailangan mo siya, nalalaglag ang tensyon na nagbibigay ng spark. Pero kapag hindi mo pinapakitang kailangan mo ng kahit na ano mula sa kanya, nagiging malinaw, ikaw ang hindi natitinag. At ang hindi natitinag ay kapangyarihan. Hindi ito pagmamataas, hindi ito pagiging masama. Ito ay simpleng hindi pagkapit sa bagay na hindi pa sa iyo. Hindi ka nagpapakita ng hinanakit kapag hindi siya available. Hindi ka agad nagre-react kapag may delay siya o nagbago ang mood niya. Ang katahimikan mo ay hindi pagtatago. Ito ang paghawak mo sa sarili mong bigat bilang lalaki. At habang ginagawa mo yon, hindi maiiwasan ng babae ang magtanong kung bakit hindi ka gumuguho gaya ng iba. Ang tanong na yan ang kumakain sa isip niya hanggang hindi niya namamalayan. Sa iyo, umiikot ang emotional gravity niya. Panglima, kapag hindi ka natitinag, siya ang nagiging insecure. May irony sa attraction. Kapag nagpapakita ka ng insecurity, nawawala ang attraction niya. Pero kapag hindi ka natitinag, siya ang dahan-dahang kinakalawang ng pagdududa. Hindi duda kung gusto mo siya, kundi duda kung sapat ba siya para sa'yo. Sa tuwing hindi mo ginagawa ang usual pattern ng lalaki, nagkakaroon ng micro-cracks ang confidence niya. Kapag hindi mo agad kinukonsume ang atensyon niya, nagtataka siya kung bakit hindi ka gaya ng iba. Kapag hindi mo siya sinusuyo, iniisip niya kung kulang ba siya. At kahit gaano siya ka-strong o ka-self-assured, may parte sa kanya na natutuksong magtanong, bakit hindi niya ako hinahabol? At sa tanong na iyon, bumabagsak siya sa mas malalim na cycle: desire, doubt, curiosity, at obsession. At wala kang kailangang gawin para mangyari iyon, kundi maging kalmado at grounded sa sarili. Pang-anim, ang presensyang hindi naghahanap ang mas nakaka-addict. May magnet ang lalaking hindi naghahanap. Kapag hindi mo hinahabol, hindi ka nawawala. Pero hindi ka rin sobra. Parang apoy na hindi madaling hawakan, pero laging naririyan. Ang babae, kapag naramdaman niyang hindi mo pinipilit ang sarili mo sa buhay niya, nagiging mas sensitibo siya sa maliliit mong galaw. Kapag nag-message ka, mas bigat ang dating. Kapag nagpakita ka, mas tumataas ang effect. Ang presensyang hindi naghahangad ng pansin ay parang amoy mang ulan sa hating gabi. Hindi mo inaasahan, pero ramdam mong may bigat. Hindi niya alam kung kailan ka babalik, kung kailan ka magpapakita, o kung ano ang nasa isip mo. At ang unpredictability na yon ay nagluluto ng obsessiveness. Hindi dahil toxic ka, hindi dahil niluloko mo siya, kundi dahil hindi ka nagiging predictable na lalaki na kaya niyang kontrolin. Ang thrill ay hindi mo gawa, ikaw mismo ang thrill. Pang-pito, kapag mas pinipili mo ang sarili mo, mas pinipili ka nila. Ito ang pinaka-dark na totoo. Attraction para sa babae ay hindi nakabase sa kung gaano mo siya gusto, kundi sa kung gaano ka committed sa sarili mong buhay. Kapag ikaw mismo ang priority mo, goals, discipline, growth, mission, nagiging malinaw sa kanya na hindi ka mawawasak kung mawala siya. At ang lalaking kayang mabuhay ng walang babae ay kadalasang lalaking gusto ng babae. Hindi dahil cold ka, kundi dahil malakas ka. Hindi dahil walang pakialam ka, kundi dahil hindi mo ibinibigay ang buhay mo kapalit ng pansamantalang lambing.
Kapag pinili mo ang sarili mo, nagiging obvious na hindi mo siya kayang gawing mundo. At doon naglalabas ng instinct ang babae na subukan kung lugar niya ba na mapabilang doon. Kapag nakita niyang hindi mo ibibigay ang sarili mo ng murang halaga, mas lalo niyang gustong patunayan na karapat-dapat siya. At sa paghahangad niyang iyon, ikaw na ang nagiging sentro ng emotional momentum niya. Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay lang ang malinaw. Ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi nakikita sa paghahabol, kundi sa kakayahang manatiling buo kahit walang sumasalo. Hindi mo kailangan ng drama para maging mahalaga. Hindi mo kailangan ng laro para maging misteryoso. Ang kailangan mo lang ay disiplina, direksyon at respeto sa sarili. Kapag nakuha mo iyon, ang attraction ay natural na sumusunod. Hindi dahil pinagpilitan mo, kundi dahil hindi mo ito ginawang layunin ng buhay mo. Kung may natutunan ka tonight, dalhin mo yan sa araw-araw. Huwag mong hayaang mawala ang bigat ng presensya mo. At kung gusto mo ng mas malalim na breakdown, mga behavior, mga lines, mga scenario na gusto mong i-master, iwan mo sa comments. Maraming salamat sa panonood, manatili kang kalmado, matatag at hindi madaling basahin. Sa mundong puro ingay, ang katahimikan mo ang tunay na armas.